Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 31 at 32 sa manga series ng Gachakuta. Pero bago po tayo tuluyang maglaon sa ating kwento ay nais ko munang humingi ng paumanhin sapagkat napakarami nga lamang po ng mga errands na aking kinakailangang isagawa sa ngayon. Kaya medyo natatagalan ang inyong lingkod sa paggawa ng mga videos na aking ina-upload. Muli po, pasensya na talaga at maraming salamat sa ating mga masugid na taga-subaybay sa YouTube, gayon din sa Facebook. Maraming salamat po talaga mga master. So without any further ado ay atin na nga pong simulan ang kwento. Sa lakas nga ng pag-ataking isinagawa nitong si Rudo gamit ang kanyang nilikhang keyboard na Jinky ay madali lamang niyang napabagsak sa lapag etong dambuhalang aberrant beast. Do'y naguluhan nga siya buwat sa pagpaslangan nila sa mga ito ay kasabay ngang dagli ang naglaho ang katawan ng mga nasabing halimaw. Ganoon nga rin ang naging reaksyon nitong sina Engine at Aniya ay malamang na sa ilalim nitong malabuhanging kapaligiran nilang nasisilayan ay nagtatago sa ilalim na bahagi ang napakaraming tambak ng mga basura. Agad nga din niyang hinanap etong si Tom, na kapwa pinagsabihan nitong si Gris na mas mainam na unahin niya ang kanyang kaligtasan bago ang pangungulekta ng mga impormasyon. Ngunit ayon naman dito sa dalaga na kung hindi nga daw niya ito agarang gagawin ay malamang na makakalimutan niya ang mga ito. Gayon din, nagtitiwala nga daw siya sa lahat ng kanilang makakayahan na magagawa nilang protektahan ang isang kagaya niya kapag nagkaroon ng anumang panganib sa kanilang landas. Sa mga oras nga ding iyon, kasabay ng pagkahawi ng makapal na ulap ng buhangin, ay bigla na nga lamang lumitaw ang isang batang babae na agarang napuna naman nitong si Rudo. Samantalang mula sa kaniyang likurang bahagi ay nagpakita rin etong sina Tamzi at Delmon na pinuri ang nagawa nitong binata bagamat hindi nila maayos na nasilayan ang ginawa nitong pakikipaglaban. Gayon din pinaalalahanan na huwag na nga raw lalayo pa sa kanilang kinaroroonan etong ating pangunahing tauhan. Subalit bigla na nga lamang ang mga ito ay huminto sa kanilang pagsasalita na ipinagtaka nitong binata at kasabay ng kanyang paglingon ay kanyang napagtanto na buhat ito sa isang misteryosong babaeng naroroon na bagyang naglalakad papalapit sa kanilang tatlo. Nagkatitigan nga ang mga ito kasabay na paglalahad nitong babae na tama nga raw siya sapagkat naroroon etong grupo ni Naruto upang siya ay hanapin. Sa mga oras ding iyon ay makikitang pinag-uusapan nitong sina Jabber at ng kanilang leader ang Forbidden Zone na tinatawag na Penta, kung saan matatagpuan nga rin daw ang isa pang bagay o taong kanilang hinahanap, kaya't dapat nilang tahakin ang lugar na iyon. Samantalang sa lugar nga na nasambit ay masisilayang naguguluhan etong si Tamzi kung kailan pa naroroon etong babae sa kanilang harapan. Ayon pa nga kay Delmon na kahit nga raw mahirap ang makakita sa kapal ng usok na likha ng buhangin, ay napaka-imposibleng di nila madama ang presensya nito habang eto namang sina Engine at Rudo ay napapaisip kung etong babaeng nasa kanilang harapan ang kanilang pinakapakay. Dagdag pa nga nitong si Ryu na wala siyang anumang nadaramang masamang intensyon na nagmumula dito sa babae at ninais na gumawa ng interaksyon sa kanya. Malakas nga itong sumigaw at tinawag ang atensyon nitong batang babae kasabay ng diretsahang pagtatanong kung nakakita na siya ng taong pumupunta at bumababa mula sa kalangitan, na talagang ikinabiglangang marinig ng kanyang mga kasamahan. Marahang sinagot naman siya nitong babae ng oo, na siyang nagkumpirma sa kanilang unang hinala. Ninais nga nitong si Enji na kumuha pa ng mga impormasyon tungkol sa kanya, ngunit ayon naman dito sa babae ay mas mainam na tahakin muna nila ang kanyang tirahan at doon na lamang ipagpatuloy ang pag-uusap buhat ng hindi nga raw maganda ang hanging naroroon at posibleng makakuha pa siya ng sakit sa baga. Pasimpleng natanong naman siya ni Zanka kung bakit nga raw hindi siya nagsusuot ng maskara na sinagot nitong muli na dahil nga daw malapit lamang sa naturang lokasyon ang kanyang tinitirhan. Napatingin nga etong si Ryu kay Engine na mas minabuting isaad na kung iyon nga daw ang nais nitong babae ay mas makabubuti sa ngayong sumang-ayon na lamang muna sila at kung malalagay nga raw sila sa isang delikadong sitwasyon ay siya mismo ang lalaban dito sa babae buwat nang siya ang pinakamahusay pagdating sa adaptability ng isang laban. Lumipas pa nga ang ilang sandali at ating masisilayang narating na nila ang tirahan nitong babae. Subalit ng laki nga etong mga mata ni Rudo, buwat ng biglaan na lamang napaluhod etong si Engine na ikinatuwa pa ngang masilayan nitong babae habang tuluyang bumagsak sa lapag na para bang wala ng buhay mga master. Pagkatapos ay muli doong ipinakita sa atin ang kaganapan, isang oras na ang nakakalipas. Masisilayan nga nating patuloy lamang ang mga ito sa paglalakad
habang kapwa ginagabayan sila nitong babaeng kanilang nakita sa Forbidden Zone. Maya-maya pa ay narating na nga nila etong tinitirhan nito na tila ba isang dambuhalang sirang gusali sa gitna ng kawalan. Namangha etong mga janitors na masilayan ang ganitong klase ng lugar sa isang Forbidden Zone na tinatawag na Penta. Gayun din, maging etong ang si Rudo ay napapaisip kung maaabot nila ang kalangitan pag akyat nito. Dooy mas minabuti nga nitong babae na muli silang batiin bilang kanyang mga panauhin at nag-ayang pumasok sa loob ng aniya ay kanyang tahanan. Agad nga nilang napuna ang isang silid na nakakandado ng mga naglalakihang kadena na bagyang pinag-iisipan nitong si Gris ng hindi maganda. Nagsimula nga doong itur sila nitong babae. Pagkatapos ay nasambit nga nitong maaari na nilang alisin ang kanilang mga suot-suot na maskara sapagkat ang nakakasulasok na mabawang amoy na nagmumula sa labas ay hindi na nakakaabot pa sa loob nitong nasabing gusali. At higit nga daw sa lahat, kung nais nilang magkaroon ng isang maayos na interaksyon at pag-uusap, ay mas makabubuting ipakita nila ang kanilang mga pagmumuka kung kaya't wala nang nagawa pa etong grupo ng binata. Labis nga ang kagalakan nitong babae nung kanyang masilayan ang kanilang mga itsura at pinuri ang kanilang mga pisikal na katangian. Masayang-masaya nga ito sa kanyang nakikita habang etong si Tom ay muli na namang mas minabuting i-record ang pisikal na katangian ng nasabing gusali. Napuna nga rin itong si Rudo na napakaraming bagay ang naroroon sa silid sa kabila ng ito ay nasa gitna ng disyerto. Ngunit ang kanyang pagninilay-nilay ay nahinto nung nagtanong etong babae kung ano ang kanilang pinakapakay at nais na pag-usapan. Agad ngang sinagot siya ng ating pangunahing tauhan na nais nilang malaman ang tungkol sa mga impormasyong kanyang tinataglay hinggil sa mga individual na nagagawang umakyat at bumaba mula sa langit. Ngunit nahinto nga ang kanyang pagsasalita nung nawika naman ito na mas gusto pa nga raw niyang pag-usapan ang tungkol sa klase ng katangian ng taong kanyang natitipuhan na labis namang ipinagtaka at hindi maunawaan nitong si Rudo. Tinawag nga nitong babae ang kanyang sarili bilang si Amo at inilahad na ang kanyang mga natitipuhang klase ng tao ay ang mga nagtataglay ng malakas na amoy. Hindi naman siguro putok ang tinutukoy niya dito mga master. Kasabay ng pagturo dito kay Delmon bilang kanyang pinaka-nagugustuhan sa kanilang lahat sapagkat para nga sa kaniya ay mas malaga nga raw ang amoy kaysa sa pagmumukha. Habang eto namang si Delmon sa kasalukuyan ay hindi rin alam ang magiging reaksyon sa kanilang mga naririnig. Gulong-gulong nga etong si Rudo kung kaya't sumingit na sa eksena etong si Engine at magalang na nagtanong sa aniya ay batang dalaga kung ang malaman ang tungkol sa kanilang mga tipo ang kanyang ninanais na maging kabayaran kapalit ng mga impormasyon niyang pinangahawakan. Dagdag pa nga ni Boy Payong na naroroon sila sapagkat nais nilang makakalap ng mga impormasyon kung papaano makakapunta sa langit. Kaya't kung ang nais nga raw nitong batang dalaga ay ang malaman ang mga personal na hilig ng bawat isa, ay malugod nila siyang sasamahan. Sa mga oras ngang iyon ay natahimik naman etong si Amo, at walang ano-ano ay bigla na nga lamang galit nitong isinaad na iyon lamang daw pala ang kanilang nais mula sa kanya, at hindi bukal sa kalooban ng mga ito na makipagkwentuhan at maglaan ng oras para sa kanya. Gayon din, nagmumukha nga raw silang mga manggagamit lamang para sa kanilang personal na interes. Sa mga oras ngang iyon ay literal na hindi na alam nitong si Naruto kung ano pa ang salita na dapat nilang sambitin upang ito ay bagyang kumalma. Patuloy nga ito sa pagputak at paglalahad ng pagnanais na siya ay kamustahin man lamang kahit isa itong malaking kasinungalingan. Kung kaya't muli niyang nagsalita etong si Engine na agad humingi ng paumanhin sa kanyang naunang naging binitawang kataga at nakangiti pa ngang nawika na interesado sila para sa kanya na hindi naman bumenta dito sa kumukulong dugo ni Amo. At mariing sinambit na hindi na niya nagugustuhan pa etong si Boy Payong. Nakiusap naman sanang muli etong si Engine na hanggat maaari ay magsuot ng kahit papaano ay mas maayos na damit etong si Amo sapagkat hindi niya alam kung saan siya titingin. Subalit sadyang lahat ata ng katagang binibitawan niya ay labis lamang na hindi nagugustuhang marinig nitong babae at do'y seryoso at galit nitong isinaad na tapos na ang kanilang pag-uusap at hindi sila maaaring maging magkaibigan. Hindi na nga alam nitong si Engine ang dapat niyang sabihin habang eto namang si Rudo ay natigilan sapagkat kaniya ngang napuna na ang simbolong nakalagay sa sapatos nitong si Amo ay kapwa nahahawig din sa klase ng simbolong tinataglay ng kanyang pagmamay-aring gloves, kasabay ng malalim na pagtitig sa isa't isa sa mga oras na iyon. Pagkatapos ay bigla na nga lamang ngumiti etong si Amo at nawikang bahala ng araw etong malaking lalaki sa pagsasaayos ng gusot sa kasalukuyan na hindi naman maunawaan nitong si Engine. Hanggang sa kapwa nga doon ay bigla na lamang sumagot etong si Delmon
ng katagang oo at mabilis na inilabas ang tila ba isang baril na agarang itinutok sa ulong bahagi nitong gulat na si Engine mga master.